ay iba-iba naman, no? Iba't ibang ahensya ang kanila pong nire-represent. Wala ka bang naalala na talagang parang pinaka-kompetensya, no? Pareho na tinatanong ni Senator Cheese and Senator Bam na ganito rin. Kasi parang hindi ako makapaniwala na isa lang ang Janet Napoles at siya lang ang nagsasagawa ng ganitong klaseng o uri ng negosyo. Meron ka pa bang alam na halintulad sa ganitong modus operandi o sa inyo pong negosyo? Kasi po nung itong late na sa office na lang kasi po ako at saka sa pag-i-implement ng projects, hindi ko po alam kung wala po kasi kami sa opisina wala ho kaming pakialam sa mga ibang kung meron man nag-i-implement ng projects or meron humingi ng mga pondo rin or naglalabi. So wala ho akong alam. So siguro hindi ko po masagot yung sinasabi niyo kung may alam ako na mga ibang naglalabi. So, pero sa inyo pong uri, wala ho kayong pumupunta sa Kongreso o sa Senado para mag-offer ng inyong yung inyo pong mabinibenta? Kasi po yung ang sa amin po, sa case sa amin, sila na po yung regular client ba yun na sinasabi? Regular client na namin sila, paulit-ulit na lang po eh. So, hindi na rin po kami masyadong pumupunta sa lower house or kung ano man. Kasi minsan, sila na po yung pupunta sa opisina. Nagdadala yung mga taga-lower house ang pumupunta sa inyo? Yes po. Kasi nabanggit mo kanina ang inyong opisina ay nasa Discovery Suites, yes tama po, ba? Yes po, Ito ba yung nasa Ortigas? Yes po, sir. Mr. Chairman, naalala ko kasi noon, meron tinatawag dito noon na tambayan ng mga congressmen eh. Alam mo ba yon? Yes po. Yung Gentleman's League ba yun? Yeah, sa 40th floor. Oo. So, nakaka-transaction nyo ba sila? Kasi very tawag dito, geographically compatible. Meron ka ba kayong nakaka-deal o nakakausap sa mga umi-standby doon sa Gentleman's League yata? Kung Yeah, yung nagkakamali. TGL. Ano sir, nga tawag doon? TGL po. TGL. The Gentleman's The League. Gentleman's League po. Narinig ko na lang po yan, sir, nung parang pumutok na issue na may ganyan nga po sa Discovery. So hindi namin alam na same building pala namin. Mr. Chair, anong period ito? 2004 to 2007? 14 Congress o lately? O matagal na? Hindi ko na po alam, sir, mga 2005 I think, mga ganun yung pumutok na issue na sa Discovery may ganyan. So wala kayo nakakatransact naman doon? Kasi narinig ko lang po naman to, Mr. Chair, hindi pa ako congressman, no, na yan po ay tambayan at pinupuntahan ng mga kongresista at ilang mga department secretaries ng nakaraang administrasyon at dyan sila nagre-relax at nakikipag-usap kung kinakailangan. Kumbaga dito yung kanila pong pang-PR na tinasabi. So wala ka naalala? Basta yung sa amin lang, sir, pag pumupunta po yung mga lawmakers or mga chief of staff sa office namin, doon lang nakikipag-usap kay Ms. Napoles. That time kasi ang unit lang was only yung 2502. So hindi katulad ngayon, medyo buong floor na nabili na ni Ms. Napoles. So may access din si Ms. Napoles na to get rooms. Pag minsan ayaw nung kausap niya sa opisina, makipag-usap sila. Minsan mag-uusap sila sa lounge sa 22nd floor. Or sometimes, kukuhanan ng room para doon sila mag-uusap kung ano man ang pag-uusap nila. Ganun po. Mr. Chair, Mr. Benoloy, napansin ko lang nakadalasan na involved, no, doon sa mga IAs o implementing agencies, mga konektado sa Department of Agriculture. Bakit kaya? Mas madali ba silang kausap? Ano ang rason? Kasi po nung pumasok ako kay Ms. Napoles, contact na ni Ms. Napoles yun eh. So parang yun na yun din po. At saka kung yun na yung kausap niya, yun na rin po yung isasubmit naming documents. Tapos nagkataon din na nasa menu siya ng DBM. So doon din kami mag-i-implement. Ganun po. And Mr. Chair, tatanong ko na lang din, no? Total, nandito na rin tayo. Kanina nabanggit mo yung breakdown, 50% ang sinasabi mong napupunta sa legislator.
Yung 50%, meron ka bang idea kung paano ang pag-distribute nung naiiwang 50%? Lahat ba yung kay Janet Napoles na pupunta? Kasi yung 50% napupunta nga po sa lawmakers, di ba po? Mm. So the 5%, depende, discretion ni Madam kung gusto niya bigyan yung Chief of Staff. Pero madalas at nagkakaroon talaga ng 5% for Chief of Staff, so that's 55. Then 10% goes to the implementing agencies. So 65. And then sa 1% na yun, ibibigay niya, yung sinasabi niya sa amin, 1% ibibigay sa NGO. Pero ang nangyayari po, yung 1% na yun, hahatiin niya pa ng 0.5%. 0.5% goes to the President and 0.5% goes to the incorporators. Sabi niya, syempre babalatuhan daw yung mga tao din sa opisina, yung mga messenger, yung mga utility workers sa office, balato. Kasi nga, halimbawa, foundation ko. So para meron din naman yung mga tao, hindi lang kahit hindi nga sila nakakatulong, pero sila din naman yung nagsha-shred ng mga papel, nagtatapon ng mga basura, tagatimpla ng mga coffee sa amin. So ang nangyayari po pero ang kinalabasan po, hindi yung natutupad yung sinasabi niya. Kasi sa amin okay lang din kasi mga empleyado din naman kami ni Miss Napoles. Ganun. So kanina, Mr. Chair, Mr. Ben-Hur, kanina nabanggit mo ang sweldo mo, mga 45,000. 45,000 po. So sa laki nung transaksyon na alam mong dumadaan na inyo pong pinoproseso sa opisina, hindi lang milyon, daang milyon eh. Yes po. Wala bang binibigay na talagang porsyento ba sa inyo na parang ano nyo to, finder's fee dahil ikaw ang nag-asikaso? Hindi po ganyan si Miss Napoles. Minsan pag halimbawa malaki ang collection, so pag total collection sa lahat ng NGO, halimbawa 3 NGOs, umabot ng 300 million, so that's 1%, 3 million. Pag 3 million na yun, dapat 1.5 goes to the president of the foundation. Hatiin niya yun sa 3 presidente. And then the remaining 1.5, pamimigay niya yun sa mga tao. Minsan si Madam, ang ginagawa niya, hindi niya yun natutupad. Ang ginagawa niya po, so 200, ganun lang. So hindi po yung, halimbawa 500, hindi po ganun. Kumbaga kung ano lang yung feel niyang ibigay na balato, yun so, lamang. kami okay lang namin kasi ang inisip namin, sahuran nga lang po kami. And then, so that's 65 plus 1%, sabi niya. Then the rest po goes to sa packet na po ni Miss Napoles. Curious lang ako kasi kanina nabanggit po may kausap kausap din kayo, no? Yes. Para buong lumakad ang lahat ng papeles, may kausap kayo sa DBM, may kausap kayo sa COA, Yes po. sa implementing agencies, meron din. Yes po, sir. Doon sa mga kausap nyo or sa mga head o kung sino man kausap nyo, meron din ba sila ng porsyento o meron din ba sila yung tinatawag na rebate? Huwag na natin tawag komisyon. Yung, di ba, rebate yata ang tawag dyan eh. Meron SOP po. SOP, o Yun meron yung, ba? yun yung pong 10% na nandun sila. Yun na yung 10% Yes po. sa kanilang lahat na Yes yun. po. So, Minsan umaabot po ng 15% kasi napapaluwal pa si Madam. So 15%. so baka ilan ng porsyento na para kay Madam, yung malinis na Mga 35 po. 35%. 35. Tapos may mga like sa DAR po, dahil wala naman siyang delivery, di buo po nakarating sa kanya. So kung sino man ang kausap ni Miss Napoles, siguro bibigyan niya lang ng 10 or 20% yung kausap niya. The rest 80% sa kanya yun. Last point, Mr. Chair. Kanina nabanggit mo din no, na nung simula, meron naman talagang implementation. Yes. Ang ilang mga projects sa pinaglaanan ng soft money ng legislator, be it congressman o senador, may implementation, may delivery. Yes po, sir. Kailan mo napansin na nawala ito, yung talagang tinatawag mong Na-alarma, ghost? sir, na-alarma kami po yung DAR na 900 at saka nung 200 kasi talagang wala eh. Wala pong ano yun. Pero nung simula, meron. Meron po talaga. Implementation. Opo. Hindi naman kaya alam kaya ng legislator yon na hindi ini-implement? Kasi sir, pag nag-implement po kami, tumatawag po kami sa kanila. Kasi part of the memorandum of agreement is kailangan ng participation nila. So,
kailangan namin ino-notify sila na meron kaming ganito, sino ho bang representante from your office na sasama sa amin sa pag-i-implement, pag-distribute. Ganun po. Itong panahon na ito, 2007 to 2009 lang, no? Yung 2000 Hindi pa kasama iba. 2007 to 2009 po nangyayari, may mga hindi may mga ilan po talagang may nag-implement. Meron naman pong wala talaga. Mr. Chair, last na talaga. Curious talaga ako kasi noong 2004 to 2007, no? Although walang special audit report daw ang COA. Because these are the times, no, Mr. Chair, that the administration of Gloria Arroyo was under fire, no? At first, the legitimacy was in question. There was an impeachment. So, alam naman natin pag nagkakaroon ng ganitong mga pangyayari, merong very unstable, kailangan niya ang Kongreso, siyempre kinakailangan niyang sabihin na natin busugin. Meron ka bang alam na malalaki ba ang mga transaksyon nung dito ba nagsimula yung malalaki transaksyon tulad ng mga nababanggit mo? Ang sa amin lang po kung ano lang yung PDAF na binibigay po ng mga kliyente namin po, yun po, doon lang po kami. Minsan Pero may yung mga 2004 onwards, so kasi yung pinag-uusapan natin ngayon 2004 to 2007, Yes po. yung iniimbestigahan. Kasi nga medyo curious lang ako kasi ito nga yung panahon na yung dating administrasyon ay maraming problema. At alam naman natin kapag maraming problema ay doon lumalabas ang grasya. Wala ka bang naaalala? wala naman po. Basta kung ano lang yung PDAF nila, tapos yung regular PDAF, yun. Tapos kung may mga over and above, may mga extra savings, ganun, yun, binibigay po sa amin yung ano. That's all, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you, Senator J.V. Ejercito. Senator Ralph Recto. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon, Ben-Hur. Hi sir, good afternoon. Yes, good afternoon. Congratulations dun sa paliwanag mo na naging napakaliwanag kung paano yung proseso ng PDAF. Yes po. Ang katanungan ko sa iyo ay tungkol sa paano lumaki